Second Chronicles chapter 20 verse 1 hanggang verse 30. So, maiksi lang naman to. So, ito ay isang storya ng pakikipaglaban. Actually, hindi pakikipaglaban kundi pakikipaglaban hindi ni Jehoshaphat, kundi ang pakikipaglaban ng Diyos para sa kanila. So, babasahin ko ang Kalawang Kronika, chapter 20, kabanata 20, talata 1 hanggang talata 30. Bago tayo patuloy, ay manalangin po muna tayo. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming Diyos, sa maiksing pagbubulay-bulay namin ng iyong salita mula sa aklat ng Kalawang Kronika, ay gabayan niyo po kami, O Diyos, sa pagbabasa nito at sa pagbibigay ng maiksing payo o maiksing pangangaral halaw sa kwento na matatagpuan dito. Tulungan niyo ang lingkod sa pagbabahagi nito at ang lahat ng mga makikinig. Huwag aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Abab pala yan, bro, no? Sige. Ako na lang, meeting ko na lang yung aking Bible. Sige. Para tugma sa babasahin nating lahat. Ayan, di ako na lang pala babasahin. Pagkatapos nito, ang mga Moabita at ang mga Amonita at pati ang ilan sa mga Mionita ay dumating laban kay Jehoshaphat upang makipaglaban. Ilang tao ang dumating at nagsabi kay Jehoshaphat, "Napakaraming tao ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom, mula sa kabila ng dagat. Sila'y naroon na sa Hazazon Tamar na siya ring Engedi." Si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon at nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Huda. Kaya't ang Huda'y nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Huda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. Si Jehoshaphat ay tumayo sa kapulungan ng Huda at Jerusalem sa bahay ng Panginoon sa harapan ng bagong bulwagan at kanyang sinabi, "O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Sa iyong kamay ay kapangyarihan at lakas. Ano pa't walang makakaharap sa iyo? Hindi ba't ikaw, o aming Diyos, ang nagpalayas sa mga naninirahan sa lupaing ito sa harapan ng iyong bayang Israel at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman? Sila'y nanirahan doon at ipinagtayo ka ng santuaryo para sa iyong pangalan na sinasabi, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang taba, ang kahatulan, salot o taggutom, kami ay tatayo sa harap ng bahay na ito at sa iyong harapan, sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito, at kami ay dadaing sa iyo sa aming kahirapan, at ikaw ay makikinig at magliligtas. Tingnan mo ngayon ang mga tao mula sa Ammon at Moab at bundok ng Seir na hindi mo ipinalusob sa Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang iniwasan at hindi nila pinuksa. Kanilang ginagantihan kami sa pamamagitan ng pagparito upang palayasin kami sa pag-aari na ibinigay mo sa amin upang manahin. O Diyos namin, hindi mo ba sila hahatulan? Sapagkat kami ay walang magagawa laban sa napakaraming taong ito na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Samantala,
Ang buong Huda ay nakatayo sa harapan ng Panginoon, kasama ang kanilang mga bata, kanilang mga asawa, at kanilang mga anak. Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jahaziel, na anak ni Zacarias, na anak ni Benaya, na anak ni Jeiel, na anak ni Matanias, isang Levita sa mga anak ni Asaph sa gitna ng kapulungan. At kanyang sinabi, "Makinig kayo, buong Huda at mga mamamayan ng Jerusalem, at Haring Jehoshaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Bukas ay harapin ninyo sila. Sila'y aahon sa ahonan ng Sis. Inyong matatagpuan sila sa dulo ng libis, sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi ninyo kailangang lumaban sa digmaang ito. Manatili kayo sa inyong pwesto. Tumayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagtatagumpay ng Panginoon alang-alang sa inyo, O Huda at Jerusalem. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Bukas ay harapin ninyo sila, sapagkat ang Panginoon ay sasama sa inyo." Pagkatapos ay itinungo ni Jehoshaphat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa sa Panginoon na sumasamba sa Panginoon. At ang mga Levita sa mga anak ng mga Kohatita at sa mga anak ng mga Korahita ay tumayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng napakalakas na tingin. Kinaumagahan, sila'y maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y lumalabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, O Huda at mga mamamayan ng Jerusalem. Makinig kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, at kayo'y magtatagumpay." Pagkatapos niyang sumangguni sa mga tao, kanyang hinirang ang mga aawit sa Panginoon at magpupuri sa kanya sa banal na kaayusan, habang sila'y nangunguna sa hukbo at nagsasabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman." Nang sila'y magpasimulang umawit at magpuri, ang Panginoon ay naglagay ng pagtambang laban sa mga taga-Amon, Moab at bundok ng Seir, na dumating laban sa Huda, kaya't sila'y nagapi. Sapagkat sinalakay ng mga anak ni Amon at ni Moab ang mga mamamayan ng bundok ng Seir, at lubos silang pinuksa. Pagkatapos nilang patayin ang mga mamamayan ng bundok ng Seir, silang lahat ay tumulong upang puksain ang isa't isa. Verse 24. Nang ang Huda ay dumating sa bantayang tore sa ilang, sila'y tumingin sa dako ng napakaraming tao. Sila'y mga bangkay na. Sila'y mga bangkay na nakabuwal sa lupa at walang nakatakas. Nang si Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan ay pumaroon upang kunin ang samsam sa kanila, nakatagpo sila ng napakaraming baka, mga ari-arian, mga damit, at mahahalagang bagay na kanilang kinuha para sa kanilang sarili, hanggang sa hindi na nila kayang dalhin. 3 araw nilang hinakot ang samsam na talagang napakarami. Nang ika-4 na araw, sila'y nagtipon-tipon sa libis ng Beraka, sapagkat dooy pinuri nila ang Panginoon. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na libis ng Beraka hanggang sa araw na ito. Pagkatapos sila'y bumalik, bawat lalaki ng Huda at Jerusalem, at si Jehoshaphat sa unahan nila, pagbalik sa Jerusalem na may kagalakan, sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Sila'y dumating sa Jerusalem na may mga salteryo, alpa, at mga trumpeta patungo sa bahay ng Panginoon. At ang takot sa Diyos ay dumating sa lahat ng mga kaharian ng mga bansa. Nang kanilang mabalitaan, ang Panginoon ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel.
Kaya ang kaharian ni Jehoshaphat ay naging tahimik sapagkat binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapahingahan sa palibot. So, hanggang doon na lang po tayo sa verse 30. Dito sa storya ng buhay ni Haring Jehoshaphat, ay makikita po natin dito yung katapatan ng Diyos. Makikita natin dito ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa harap ng banta, ng isang malinaw na banta sa buhay ng kanyang mga tao. Diba? Kung titingnan natin, yung balita ay dumating at merong threat ng war, merong threat ng paglusob ng pinagsamang puwersa ng Moabita at Amonita at mga taga-Meunita, ay kung sa tansya nila, sa sariling pagtingin lang, ay wala silang kalaban-laban sa mga taong ito. Ngunit ang mahalagang pagtuunan natin ng pansin sa istorya na to ay ang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang pagtitiwala ni Jehoshaphat dito ay masasabi nating passive, pero hindi siya talaga passive na wala lang silang ginawa. Di ba? Hindi lang parang, magtiwala tayo sa Panginoon. No, hindi lang ganon. Meron silang ginawa. Makikita natin yan sa verse 5 at sinabi doon na si Jehoshaphat ay nanalangin sa verse 6, siya ay nanalangin sa Panginoon. So, ang unang-unang response natin kapag mayroong masamang balita, mayroong hindi magandang pangyayari o mayroong parating na hindi magandang bagay, ay pananalangin. So, tayo ay dumulog sa Panginoon, idalangin natin sa Panginoon ang mga bagay na ito. At makakatiyak tayo, may katugunan ang Panginoon sa ating pananalangin. At pagkatapos ng manalangin si Jehoshaphat, ano ang ginawa nila? Sila ay tumindig, sila ay kinaumagaan, sila ay bumangon ng maaga. At sila ay humarap sa kanilang mga kaaway. Pumosisyon sila sa kanilang dapat na posisyonan at sila ay humarap sa kanilang kaaway. So tayo bilang mga mananampalataya ay ito ay paalala sa atin na hindi tayo tatakbo, hindi tayo tatalikod. Kung ito ba ay mga hamon ng buhay, hindi natin to tatakbuhan, hindi natin to tatakasan, haharapin natin ang mga hamon sa buhay, ang mga problems, ang mga nangyayari, kahit ano na pangyayari na yan. Nasa tingin natin, o na hindi natin kaya sa sarili nating kalakasan, ngunit ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin na lumutas nito. So again, hindi ito passive na pananampalataya na bahala na Panginoon dyan. Kaya na ni Lord yan, yes, pero kailangan pa rin nating harapin ang mga bagay na ito, mga bad news, mga problema, mga challenges, o mga hamon na dumarating sa ating buhay. At ang maganda dito sa storya ni Jehoshaphat, ang Panginoon ay naging lantad ang pagkilos ng Panginoon. Binigyan sila ng katagumpayan. Hindi sila nagdanas nung pagsalakay ng mga kaaway. No, bukod sa naligtas sila sa ganap na o sa tiyak na kapahamakan o kamatayan, ano pa nangyari? Yung mga kaaway nila ay nilupig ang Panginoon ang kumilos, no, sa mahiwagang kaparaanan, sila nagpatayan, at yung mga naiwan ng mga kalaban nila na napakadaming kayamanan. Ang sabi doon, yung mga baka, ayan sa verse 24, mga ari-arian, naiwan lahat. Ito ay, anong pinapakita sa atin ito? Ito ay naglalarawan, ito ay nagpapakita sa atin ng dakilang probisyon ng Diyos. So, hindi lamang pagliligtas ng Diyos
kundi provision pa. Di ba? So, ito'y pagpapakita sa atin ng kabaitan ng Panginoon Diyos. Hindi lamang niya na tayo iniligtas mula sa kapahamakan, kundi meron pa siyang ibinibigay sa atin na mga pagtustos sa bawat pangangailangan natin na hindi natin lubos akalain, hindi natin sukat akalain na may mga ibibigay pa pala ang Diyos sa atin. At ano nangyari pagkatapos nun? Nagkaroon ng hindi lang sa buong Israel, kundi sa mga bayan sa palibot, ay dumating daw ang takot sa Panginoong Diyos. Sa verse 29, nasabi doon, ang takot sa Diyos ay dumating sa lahat ng mga kaharian ng mga bansa nang kanilang mabalitaang ang Panginoon ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel. And syempre, nung nagkaroon sila ng tagumpay, anong ginawa nila? Sinabi ba nila sa sarili nila, takot sila sa atin, mga Israelita yata kami. Hindi po ganon. Kundi sila ay nagpuri sa Panginoong Diyos. Sila ay nagpasalamat sa Panginoon. Sila ay ibinigay nila sa Panginoon ang nararapat na pagpupuri. So, at the end of the day, pag natapos na yung problema, ay, sa wakas natapos na rin to, nalampasan na natin. Hindi natin pupurihin ang sarili natin. Hindi natin sasabihin, buti na lang, nalampasan ko na. Pero nawa ay hindi natin kalimutan na nalampasan natin yon dahil sa biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga nung kinanta natin kanina, di ba? Ang sabi dun sa chorus, nung Conquering Now, ang sabi dun, not to the strong is the battle, not to the swift is the race, yet to the true and the faithful, victory is promised through grace. Nawa tayo ay maging matapat, maging totoo sa ating Panginoon. Hindi nagkunwari si Jehoshaphat na, sige, kaya natin yan. Matatapang tayo. Ang sabi dun sa verse, ang sabi sa verse 3, verse 3 ba yun? Verse 3. Ang sabi dun, natakot si Jehoshaphat. Di ba? Pero dahil natakot siya, yun naman ang katotohanan, pero ang magandang makikita natin dito, karugtong ng takot niya, meron siyang ginawang desisyon. Ito yung pagpapasyang hanapin ang Panginoon. Tayo ba, pagka may mga problems tayo kinakaharap, ano ba hinahanap natin? Solution ba agad? Ang hinahanap ba natin ay mga taong malalapitan ba agad? Or kung sino ba yung pwede nating kontakin? O ang Panginoon ba ang unang-una nating hinahanap? So, ito po ay paalala sa atin na ang Diyos ay napakabuti sa kanyang mga tao dito sa kasaysayan ni Jehoshaphat at ng bansang Huda, Jerusalem. Sila ay nagpakumbaba sa Panginoon. Hinarap nila ang kanilang mga kaaway, pero ang nagbigay ng tagumpay ay ang Diyos. Yung tagumpay sa labanan ay hindi sa kanilang sariling pagkilos, kundi pagkilos ng Panginoon. Pero hinarap pa rin nila. So tayo nawa ay ganon, maging totoo tayo, maging matapat tayo, magpakumbaba tayo, harapin natin ang mga pagsubok at ang katagumpayan ay tiyak na ibibigay ng Diyos. Tiyak ang katagumpayan sapagkat ang Diyos natin ay mabiyaya. Basahin natin ulit yung sinabi doon, yung sa verse 24 yata yun. Verse 21 pala. Ang sabi doon, ang sabi doon, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So, tapat ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang ililigtas. Pagdating sa ating kaligtasan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili mula sa panganib o mula sa kapahamakang tiyak na darating sa iyo, kaibigan, o sa iyo, mahal sa buhay.
Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mayroong panganib na darating sa bawat tao. Ito yung kaparusahan ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan. At isa ka na doon, isa na rin ako. Ngunit ang pangako ng Diyos para sa mga lahat ng nagpapakumbaba sa kanyang harapan, lahat ng nagtatapat sa kanyang harapan, umaamin sa kanilang kasalanan, umaamin sa kanilang kahinaan, at humahanap sa mukha ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos ay kaligtasan. Hindi sa kaligtasan dahil sa sarili nating kakayahan, iligtas ang ating sarili, kundi kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nagtiwala ka na ba sa Kanya? Kay Kristo? Nagtiwala ka na ba sa Kanyang biyaya para sa iyo? Kung hindi pa, gawin mo na ito. Magtiwala ka sa Kanya. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo. Si Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. Kung paanong siya ay ngayon na sinasampalatayahan ng mga Kristiyano, siya rin yung Yahweh na sinampalatayanan ni Haring Jehoshaphat na ating nabasa sa aklat ng ikalawang kronika. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, oras na ito sa aming mga buhay, kung meron man kaming kinakaharap, o aming Diyos, kami ay may takot sa aming puso, kagaya ni Haring Jehoshaphat. Ngunit, ang kanyang naging desisyon ay tama, na nahanapin kayo, O Panginoon. At ito nawa rin ang maging aming kapasyahan sa aming sarili, na kayo ang siya naming hanapin, sapagkat ang inyong tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa lahat ng nagtitiwala sa inyo, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng inyong anak na inyong sinugo, na sa pamamagitan niya, ang inyong biyaya ay nag-uumapaw sa buhay ng lahat ng mga sumasampalataya. At nawa, O Diyos, ito'y maging evident nga po sa buhay ng bawat sumasampalataya sa inyo. Kung paanong nabalitaan ng mga bansa noong unang panahon ni Haring Jehoshaphat ang ginawa ninyo sa kanila, ang inyong pagliligtas sa kanila. Mabalitaan ginawa ng mga tao sa aming paligid ang ginawa ninyong pagliligtas sa amin, ang ginawa ninyong pagliligtas sa inyong mga tao. Maging evident ito, maging lantad ito sa buhay namin, O Panginoon. At kung meron kaming pagkakasala sa inyo, o hindi kami naging tapat sa inyo, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan at tulungan niyo kami na lumakad ng may katapatan at patuloy naming hanapin ang inyong mukha, O Diyos. Ang inyong salita ang siyang gumabay sa amin, kagaya ng sinabi doon kay Jehoshaphat na magtiwala sa inyo, magtiwala sa salita ng inyong mga lingkod, ng mga propeta, sapagkat ang salita ng mga propeta ninyo ay nagmumula sa inyo, ang kapahayagan na nagmumula sa inyong bibig, Panginoon. Tulungan nyo kami na hanapin namin kayo sa pananalangin walang patid, at sa pagbabasa sa inyong salita nang wala ring patid, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bunga ng mensahe nito sa gabing ito. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, tayo pong lahat ay magsitayo. Awitin natin ang ating final hymn. And then, Brother Sagani, ikaw ni Sagani will close us in prayer. Abide with me, friends, so even time. Darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless so abide with me. Swift to its slow steps of life's
little day. Earth's joys grows dim, its glories pass away. Change and decay, all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can void the tempter's power? Who like thyself, my God and stay can be? Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Hence morning breaks and earth's vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. O aming Panginoon, salamat po sa salita niyo na aming po napakinggan. Tunay nga po na sa harapan ng mabigat na mga problema, mga pagsubok sa buhay, ang dapat po naming unahin ay ang manalangin sa inyo, lumapit po sa inyo, sapagkat kayo ang aming pong kaligtasan o aming Panginoong Diyos. Nawa ay yun nga po ang gawin namin at maging totoo sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na magtiwala lamang sa inyo o aming Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataon. At hinihiling po namin na nawa ay i-renew ninyo ang aming pong kalakasan, lalo na sa aming pong paglilingkod sa inyo. Salamat po, Diyos. Salamat din sa mga kaloob na aming pong pagsasaluhan at i-bless niyo po ang aming pong fellowship this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Bless. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Bro, thank you. Thank you, bro. God. Hi, Rose. birthday tomorrow. Happy birthday tomorrow. I-stop ko na to, bro. Sige po. Thank you.